hi guys! Ako nga pala to. So, for today's video guys, samahan nyo ako mag-audition sa Ate Jem sa tawag ng tanghalan at try din natin sa I Can See Your Voice. Tara, samahan nyo ako sa journey ko. Ngayon, nasa jeep na tayo. At papunta na tayo ngayon sa Baclaran. Ayan, while walking, going to MRT. Yan, nasa overpass ako na. Lalakad na ako. Yan o, MRT na. Yan, may ticket na si Ate Jem. Sasakay na tayo ng train. Yan na, bumaba na si Ate Jem. Sasakay na. Tarat na guys, samahan nyo ako. Napakasayang adventure. At yan, nasa Magallanes na tayo. Panatilihin daw ang nakahawak kay Ate Jem para hindi kayo mahulog sa kanya at muling masaktan. So guys, nandito na tayo sa ABS-CBN. Lakasan mo ang loob mo, Ate Jem. Magtatry na po ako mag-audition dito sa ABS-CBN. So guys, it's me, Ate Jem. Kung napanood niyo yung video ko, ito yung nag-audition ako noong February 2023 sa Tawag ng Tanghalan, and nag-try out ako sa The Voice. So, hindi tayo nakuha kasi sobrang hirap ng, hindi siya biro mag-audition, and napatunayan ko din sa sarili ko na may potential pala ako sa pagkanta kasi yung nag-judge sa amin is very professional, and nagawa ko naman yung best ko sa aking performance that day. And dalawa yung pinakanta sa amin. Isang English, isang Tagalog. Which is dapat talagang may baon kang songs na tig 20. Kasi kapag sinalpa ka, is meron kang mga bala. Ganun. So, ang kinanta ko nun sa English is Impossible Dream. At yung Tagalog naman is Anak. So, ginawa naman na best ni Ate Jem para just in case makuha ko. Napakahirap talaga. Sa dami namin nag-audition is wala isa sa amin nakuha. Kasi hindi siya talaga biro. Sabi kasi nung nag-judge sa amin, si ma'am, na dapat is kapag kakanta ka is magugulat talaga sa'yo agad yung mga judges. Kasi hindi kanila pwedeng isalpak agad sa television. Gawa ng napakahigpit ng labanan ngayon. Hindi katulad dati. Kahit na wala nang ganitong interview, sinasalpak na agad sila sa TV. Pero ang nangyayari is nagugong. So, hindi na nila ginawa yun kasi daw na-hurt yung mga contestant sa mga ganong auditions. So, yun. Kaya ganun, nagsisalang-salang na sila, nag-i-interview na sila. Hindi na sila basta-basta nag-audition. So, para sa akin is magandang experience yun para ma-improve yung sarili ko sa pag-awit. Hindi naman ako ganun kagaling. Pero, nung nakita ko sila Sir Jong Madaliday, sila Kuya Jong, and si Jessica Sanchez, na ano ako ang tawag nun, na-encourage ako na na-improve yung pagkanta ko. And para sa akin ngayon is may mga nagbago na siya at natutuwa ako kasi maraming nag-encourage sa akin. Tsaka ang nakakatuwa lang din kasi nung nag-audition ka is marami talagang sumusuporta sa'yo and sinasabi talaga yung totoo na ganito yung gawin mo, ganyan yung gawin mo sa voice mo, mga kakainin mo, iinumin mo. Nakakatuwa lang talaga. Kaya hanggang ngayon is ini-implement ko siya sa aking sarili, and masasabi ko na mahirap, hindi madali ang journey ng isang singer. Kaya ang ginagawa ko is nanonood ako ng mga singers and inaano ko sa sarili ko na ganito pala. Tapos kung paano sila kumanta, yung mga oo ba baby ba, ganun. So masaya ako na nakapag-audition ako kasi na-experience ko siya actual. And napakasaya kasi marami akong nakilala din doon sa ABS-CBN, and sa mga judges maraming salamat po kasi dahil sa inyo is nalaman ko na I have a potential. So soon sana makapag-audition ulit si Ate Jem. Pero sa ngayon kasi nagme-memorize pa ako, and pinapractice ko pa talaga yung pagkanta ko kasi pinanonood din ako ng mga nagpa-perform sa TV kung paano sila the way kumanta din, and gusto ko talaga magkaroon ng unique na para sa akin. At yung tutugma talaga sa boses ko kasi kailangan magkaroon ka din ng choice. Minsan din kasi choice din ng mga judges kung ano yung mga kakantahin mo na pyesa. So yung good luck talaga sa mga ganun. Sana someday makapag-audition ako ulit sa ganitong mga plataforma. And nagpapasalamat ako kasi napakagandang experience talaga yun. I always thank God na sinubukan ko kahit na nakakakaba. And sa mga security guards na mga nakakasalumuha ko, sa mga naging kaibigan ko, maraming salamat kasi napakabait po nila. Pati sa mga security guards ng ABS-CBN, sobrang mabait po nila. So, ginugod lang nila. Galing mo. So, nakakatawa na-encourage ka din sa kanila. So, yun lang ang masabi ni Ate Jem. Siyempre, hindi ko makakalimutan yung coffee ko ngayong umaga. And time check.
Yan, 6:47 a.m. So, yun guys, maraming salamat sa panonood nyo sa aking mixing journey. Kasi, hindi kasi pwedeng mag-video dun sa loob, gawa ng pagagalitan tayo. Kasi, parang, alam na, ganun. So, maraming salamat. Hanggang dito na lang si Ate Jem. Sana meron kayong napulutang aral sa aking video at sa aking experience sa pagkanta sa Tawag ng Tanghala. Hanggang dito na lang muna si Ate Jem. See you later!